Palang araw mga kapanalig Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre sa ating mga kapanalig na overseas Filipino workers, iba't ibang dako ng daigdig. Araw na naman po ng Lunes mga kapanalig, alas 3 po ng hapon. Kaya patuloy namin kayong inaanyayan na samahan po kami sapagkat welcome po ang lahat dito sa ating programa na Boses ng Masa ang Bida. Kasama po ang inyong kapanalig, Norman Dikia. At syempre ang boses po ng katanungan, ang ating paboritong attorney sa TikTok, Attorney Chel Jokno. Attorney, magandang hapon. Magandang hapon, Norman, at magandang hapon mga kapanalig. Samahan nyo kami ngayon at sa ating linggo-linggong talakayan at pagtutulungan dito sa Oras ng Bayan. Kumusta? Kumusta, attorney, ang mga nagdaang linggo? Ay, busy na naman tayo, busy. Ano bang mga lugar ang napuntahan mo this past few days, attorney? Ako bumiyahe pa Tabaco, Albay. Wow. Ininbitahan ako magbigay ng commencement speech sa Tabaco National High School. Kaya congratulations sa lahat ng graduates. Alam mo ba kung ilan ang nag-graduate? Ilan, attorney? 2,200 plus. Wow, ang dami Congratulations sa inyong lahat. Napakainit yung pagtanggap sa akin doon. At hello, syempre sa lahat ng mga taga-Albay. Sana yung 2,000 mahigit nito, attorney, ay makapag-enroll, no? Kapag pagpatuloy sa kanilang pag-aaral. Sapagkat kung lahat ito ay makapagtapos, marami ang kahit paano may chance na umangat ang buhay, no? So bukod doon sa Tabaco, attorney, saan naman ang sunod na pinuntahan? The next day naman ako ininbitahan na sa Legazpi, Albay naman. Nagbigay tayo ng isang pananalita tungkol sa cha-cha. Hindi yung sayaw, yung charter change. At maganda rin ang naging usapin namin doon dahil syempre yung issue ito hanggang ngayon mainit pa rin. Ayan. Nako, so nasa Albay area ka lang pala ng mga nakaraan, attorney. At mga kapanalig, samahan po ninyo kami ni Attorney Chel at sama-sama po nating talakayin yung mga maiinit na usapin sa ating bayan. At simulan na natin ang ating balita at talakayan sa ating Balita Yan. Anong balita, paring Norman? Ito na nga, attorney, itong mainit-init ito, mariing kinundina ng Department of Foreign Affairs ang unilateral na 4 na buwang fishing ban ng China sa South China Sea, kung saan nadamay ang panatag shoal na nasa teritoryo na ng Pilipinas. Ayon sa DFA, ang fishing ban ay nagpapataas lang sa tensyon sa West Philippine Sea. Nanindigan naman ang mga bangingisdang Pilipino na hindi sila susunod sa fishing ban at patuloy na bangingisda sa karagatang sakop ng ating bansa. Bakit naman tayo sasali dyan? Hindi atin yan Ano ba yan? Akala ba nila papayag tayo dyan? Ay, alam mo, matindi na ngayon paring Norman ang ginagawa ng China, no? Para bang akala nila matatakot tayo. Biruin mo, teritoryo natin yan, tapos dinadamay nila sa kanilang mga polisiya. Walang karapatan ang China. Ulitin ko walang karapatan ng China na magpataw ng anumang klaseng kautusan sa atin dahil atin po yan. Klarong-klaro naman yan. Mismo sa batas natin at sa international law din. Hindi lang tayo ang nag-declare na atin yan. Nasa international law. At nagkaroon ng decision, di ba, sa The Hague, yung Arbitral Tribunal sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea, na ang China ay kasapi rin doon. So dapat irespeto nila yung desisyon na yan. Kaya mga kapanalig, dapat yung mga Pilipinong mangingisda, hindi tayo dapat iban sa sariling atin. Dapat tayong manindigan. Kaya mga kapanalig, ano ang inyong mensahe, opinion dito sa usaping ito ng pag-ban ng mga Chinese sa ating mga Pilipino sa ating lugar na sarili? Papayag ba kayo yan? Kaya sa mga kapanalig natin, lalo na yung mga mangingisda, pwede po kayo mag-text na inyong mga opinion at mensahe sa ating text line 0918-837-4827. At yan po ay aming babasahin mamaya-maya lamang po, mga kapanalig. Balita Yan! Ito pa, isa pa itong matinding balita, attorney.
Pinayagan na pala ng Korte Suprema ang paglipat ng venue ng kasong sexual at child abuse laban kay Pastor Apollo Kibuloy mula sa Davao City patungong Quezon City. Nakita kasi ng Korte Suprema na may sapat na dahilan na ilipat ang venue ng kaso, lalo pat kilala at maimpluwensya itong si Kibuloy sa Davao. Dapat ding mailipat ang kaso para malayang makapagtistigo ang mga saksi laban kay Kibuloy. Ano sa tingin mo nito, Atty. Ganitong kaso, ganitong paglilipat ng kaso? Suportado ko yan. Maganda itong desisyon ng ating Korte Suprema. Unang-una, di ba, kilala si Pastor Kibuloy doon sa Davao at malaki nga ang impluensya niya doon. Kailangan maging independent yung paghuhusga sa kanya. Yan. At pangalawa, maaring baka may matakot na mga testigo kung doon sa Davao ididinig yung kaso. Kaya maganda na yung nakapag-change of venue at mabuti nga itong dumating na desisyon ng ating Supreme Court. Yan, ako mga kapanalig, ano po sa tingin ninyo dito sa usapin ng pagdilipat ng venue ng investigasyon? Ang pagsisiyasat dito sa kaso ni Kibuloy. Text lamang po kayo sa ating text line 0918-837-4827. Balita yan! Ito pa, attorney, isa pang balita. 7 ang namatay doon sa paghagupit ng bagyong Aghon sa ating bansa nitong nagdaang linggo. Halos nasa 17,000 pamilya naman ang naapektuhan ng bagyo. Nakaramihan ay nasa Calabarzon area at Bicol Region, sabi po yan ng NDRRMC. Nasa 4,000 pamilya naman ang napilitang dumikas sa evacuation centers. Balita dyan sa dahil sa sama nga ng panahon. Ano kaya ang maganda talagang gagawin, attorney, lalo na pag mga ganitong uri ng sakuna na hindi naman ito bago? Oo nga Well, una sa lahat ay taos-pusong pakikiramay sa mga namatayan. Alam po ninyo, yung mga bagay na ito, dapat hindi na sana nangyayari. Kaya panawagan na rin natin ito sa ating pamahalaan na paghandaan na nila yung mga darating pa na mga bagyo. At hindi lang yun, dahil meron, di ba, napag-usapan natin last time, yung La Nina, na talagang magiging grabe na yung mga tag-ulan natin. So, sana yung mga evacuation centers, ihanda na yung mga relief goods na dapat ready ay ando na dapat para pag may nangyari ay makakatulong tayo agad. Ako, yaman talaga mga kapanalig, no? Dapat maging ready tayo, no? Sa lahat ng ating sa lahat ng panahon, no? Lalo na at talagang inaasahan na natin itong mga ganitong uri ng sitwasyon, lalo na sa pagbabago ng panahon ngayon, attorney, di ba? Sabi pa nga ng Pag-asa, ang inaasahan nila 13 to 16 typhoon ang darating sa Pilipinas itong taon na ito. Nako, grabe. Nako, baka naman kailangan ready tayo. Ayan, mga kapanalig, kayo po ba ay ready na kapag ganitong may mga sakuna dito sa ating bansa? Mag-text lamang po sa ating text line 0918-837-4827 or maaari po kayo magbigay ng inyong mensahe sa ating Facebook live streaming sa DZRV 846. At yan ay babasahin po namin mamaya-maya lamang, mga kapanalig. At huwag kalimutan, meron tayong yung pinakamagandang komento ay may premyo na 2,000 pesos mula sa Oras ng Bayan. Kaya dyan lamang po kayo. Kaya mga kapanalig, chillax lang kayo dyan. Oras ng Bayan. Ay, tuloy-tuloy po tayo mga kapanalig sa ating talakayan, Attorney Chel. Yes, sa programang ito na Oras ng Bayan, ay siyempre, kayo ang bida. At kaya ngayon, bibigyan natin daan ang pananaw, ang karanasan at mga opinyon ng ating mga kababayan. Yes, mga kapanalig, sali na dito sa ating mainit at malalim na talakayan sapagkat ito ang Boses ng Bayan. Ito, attorney, may sinasabi dito si 7118. Sino ba ito si 7118? Yes. So, ito ay galing kay Sir Hilario Chan ng Concepcion 1, Marikina City. Magandang hapon po sa Oras ng Bayan, Attorney Chel Diokno at Lodi Norman Dekia. Naway lagi kayong pagpalay ng poong may kapal. Salamat po at salamat din, Sir Hilario. Sabi naman dito ni Renz Revilla, good afternoon po, Attorney Chel and Brother Norman. Kay Leonila Marasigan, magpapalay
mapagpalang araw, Attorney Chel at Kapanalig Norman. Ito si Jerry Angustia. Sabi niya dito sa attorney, ang ginagawa ng China sa karagatang sakop natin sa pagbabawal at paghuli ng walang kaso sa mga Pinoy fisherman ay tandisang pangungutya sa ating inaagawan ng karapatan. Kaya dapat ay suriin ng Pangulo ang pakikisama niya sa Amerika upang di tayo malagay sa kaawa-awang gitna na nag-uumpugang mga bato na parehong imperialistang bansa. Matuto na sana sa kasaysayan ang mga leader natin gaya ng ginawang pagsakop sa atin noon ng mga Hapon na ang talagang kalaban ay ang Amerika. Magandang punto rin yun, dahil sa ating saligang batas ang nakalagay, kailangan meron tayong independent foreign policy. So, dapat talaga ay matuto tayong manindigan sa sarili nating pagpapasya. Sabi naman si Kapatiran Carmelo, si Father Raymond Tapia ng Bureau of Fire Protection, Chaplain Service, nanonood sa atin. Good afternoon po, Attorney Chel and Sir Norman. Father Raymond Tapia is watching your program. God bless po. Dito to naka-assign sa BFP National Headquarters. Yes. Hello, Father Raymond. Hello po sa mga taga BFP dyan sa National Headquarters po. Kumusta po kayong lahat? At dahil dito, Attorney, sa pinag-uusapan po natin ngayon, itong inamin kamakailan ng Department of Health na mayroong shortage nga sa bansa ng 1,900 o 190,000 healthcare workers. So, talaga dami palang kulang nito, Attorney. Mukhang naengganyo kasi silang mag-abroad dahil mas malaki ang kita nila doon. Pero nagiging problema talaga natin yan ngayon. Kaya sana malutas natin itong issue na ito. So sa tatalakay po natin yan mamaya, ay babalikan po natin yan yung ating bisita tungkol dyan sa kakulangan. Pero related pa rin ito sa health, Attorney, sapagkat may bisita po tayo ngayon na isang eksperto sa kalusugan na magpapaliwanag dahil suportado nga ng Department of Science and Technology ang pagsasabatas itong panukalang legalisasyon ng medical cannabis sa Pilipinas. Yes, parang Norman, ayon kay DOST Secretary Renato Solidum, kapag ito'y naisabatas ay mabibigyan daan na yung pagdevelop at paggawa ng mga cannabis-based products sa bansa. Ito nga pare, nakapasa na nga sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang Medical Cannabis Bill habang isasalang na para sa second reading naman ang bersyon ng Senado. At maganda rin ang posisyon ng CBCP dito sa isyong ito, parang Norman. Babanggitin ko lang na naniniwala ang CBCP na maari lang ang paggamit ng medical cannabis kung ito yung pinaka-last resort na talaga at wala nang ibang pwedeng treatment o intervention. At higit sa lahat, ang sabi rin ng CBCP, hindi dapat ito gagamitin pang recreation. Ayan, malinaw po yan. Napakaganda po ng posisyon na yan ng ating simbahan. Kaya pag-usapan pa natin ang isyong ito, kasama nga si Dr. Ivy Mateo, bisita po natin ngayon, ang Pangulo po ng Philippine College of Physicians, para pag-usapan ang usaping ito. Si Dr. Mateo po ay isang pulmonologist at kasalukuyang Medical Center Chief ng Amang Rodriguez Medical Center. Welcome po sa Oras ng Bayan, Dr. Mateo. Magandang hapon po. Maraming salamat po sa invitation. Magandang hapon sa lahat po na nakikinig sa Oras ng Bayan. Yes, Attorney. Yes, magandang hapon, Dr. Mateo. Ako na mauuna magtanong, para sa kaalaman po ng ating mga kapanalig, ano po ba itong isinusulong na medical marijuana bill? Meron po kasing legislation na itinapasa. I think Senate bill na ho yata ngayon, di ba? Pero way back 2019, pinag-uusapan na ito sa Kongreso. Parang gusto po nila ay I think yung latest version ngayon sa Senate is yung medicalization of the use of marijuana. Ang sinasabi nila, magkakaroon na another body, na i-formulate nila na mag-legalize at mag-supervise at mag-oversight ng use and access of the cannabis or yung marijuana. Pero sa totoo lang po, any chemical substance for consumption ng human, ang pinaka-agency po na dapat may jurisdiction niyan is the Food and Drug Administration of the Philippines. Sila po dapat ang nag-regulate, pinapasa, dapat research-based, pinag-aralan, dumaan sa ethical review board, sa tamang proseso ng research, which usually takes minimum 15 to 20 years talaga. Ganyan po yung mga chemicals or products or substances
na for human consumption. Ngayon, meron na po naman kasing Republic Act that states that yung medical grade or the medical form of the cannabis has been approved and went through the process, the regular process of research. At totoo naman po, ginagamit na sa ibang sakit identified for its use. No? Ngayon, ang isinusulong ay magkaroon pa ng parang mas maluwag na access and commercialization for the use of marijuana for other diseases daw po for pain. Ang problema lang po, hindi dadaan sa natural na proseso ng research at pag-aaral sa safety, sa efficacy, no, na kailangan talagang ma-screen ng maayos ng mga experts, especially those in research, especially those na may pag-aaral at competency, no, to conduct research. Inaaral po yun maigi. At meron naman po namang form of cannabidiol, no? Ginagamit na po yan, extract po yan that went through rigid research and regulatory process na binibigay na po sa mga sakit, no? Especially yung seizures po, no? Yung convulsion, klase ng convulsion, yung Dravet syndrome, Lennox-Gastaut syndrome, na nagkaroon ng positive effect at result, no? So, in-approve na po ito by the U.S. Food and Drug Administration, although sa local po, hindi pa. Pero, you can request for compassionate use dito sa ating local setting. So, yun po yun. Ang masakit po at malungkot, parang they want to have another body na oversight for the use of it. Parang to make easier the access and the use, no, and utilization. Hindi naman po yan Food and Drug Administration. Parang hindi naman po yan mga experts that will do research, no, rigid research. May danger po kasi yan, no? Kami sa Philippine College of Physicians, we know, and of course, with the leadership of PMA, naglabas na po ng position statement since 2019, no? And we adhere to the principle of first do no harm. At saka as medical practitioners, meron po kaming ethical obligation na mag-prescribe ng mga gamot proven safe and effective para protected po yung ating mga pasyente at saka yung mga nasa community. We are very worried kasi may potential risk po ang paggamit ng marijuana, such as other mental health issues, anxiety, depression, psychosis, and yung dependency po, no, because this is an addictive chemical na they can also result to impaired yung decision making, motor function. So we see the danger, no, hindi lang po potential, we see the danger associated with unrestricted and uncontrolled use of marijuana or cannabis. Iyon po. Maganda po yung punto ninyo, Dr. Mateo, na kailangan evidence-based itong pagpapasa ng batas. Kuminsan nga napapansin natin, di ba, parang Norman, may pagkukulang pa sa research at sa pag-aaral. Ngayon, may tanong din po namin, aside from yung issue po ninyo sa pag-create ng iba pang board at hindi yung FDA, the other portions ng mga legislative proposal, okay po ba sa inyo? Yes, Dr. Mateo. Hello. Ayan. Apo. Yan po, better. Pakiulit po yung question. Maliban po doon sa nabanggit ninyong issue doon sa pagtayo nila ng separate body, yung iba pong mga laman ng mga proposal ng mga House Bill at Senate Bill, okay naman po sa inyo? Sa inyong grupo? Yung laman po kasi, yung home formulation ng drug na ma-extract from marijuana, hindi po tayo alam kung medical grade yung ilalabas nila. But for the use of the leaves lang, raw product, yung mga dried lang, hindi natin alam po yung content pa aside from cannabis or cannabidiol. Kasi hindi nga ho declared. Kasi pag FDA ho ang magsusupervise, they would really have to declare the other chemicals na kasama po ng substance, drug. Kung yung body ho ay would not be very tedious or very strict at hindi re-require
yung hindi papadeclare, no? Dun sa product na produce ng formulation of this cannabis, ay hindi, very risky po yan. So, undeclared, so hindi natin alam ang chemical dito na mas malamang baka mamaya mas harmful po sa health, no? Or sa kalusugan ng mga tao, yung mga tao na gagamit. So, siyempre hindi rin po tayo approve on that. Kasi, do they have the capability to screen scientifically, rigidly? Would it go through quality assurance? Would it go really the serious study on the content aside from the cannabis, no? Doon sa marijuana po. Very enlightening po at marami po kayong magagandang insight ha. Hindi ko nakikita yan sa mga pinag-uusapan dito sa mga bills na ito, parang Norman. At saka dito, nung kamakailan lang, may babala rin ng PDEA, di ba, Attorney Chel at saka Dr. Mateo, na yung pangamba nila na maaaring maabuso nga ito at maging ilagay doon sa marijuana-infused na mga vape kasi uso po ang vape ngayon. Ay, oo nga. Alam niyo po, yung uncontrolled and illegal use of it, pwede ho nilang isama sa vape kasi nga ang vape is not restricted. Ang malungkot nga po, tinanggal yan sa jurisdiction ng FDA, diba? Inilipat sa DTI. Siyempre, yung home screening at saka yung rigid regulation. Hindi kasing strict kung FDA po ang pag-oversight. So, meron na ho kami naririnig na meron to sa vape liquid, sinasamahan na ho ng cannabis, no? Yung extract. Ayun ho ang dangerous kasi alam niyo naman yung vape products at saka mga gadget and device, accessible ho yan sa mga bata. In fact, binabaan pa nga akong edad. Imbis na 21 years old, diba, binabaan sa 20 years old. Halos mga teenagers, di pa ho ganun ka-mature ang mental status ng mga, yan hindi ho kasing mature ng adult pa. No? In fact, yung 21, kasi sa 25 po talaga fully developed ang brain of an adult, decision making, discernment. So, hindi sila easily swayed kasi they have the discernment to say whether it is correct, it is right or wrong, no? If kung sasamahan pa ho ang e-liquid or the substance that they use for vape with marijuana extract or cannabis extract, doubling dangerous po yan. Sobrang, and then yung dependence for an addiction will be higher greater. Kasi, alam niyo ho, alam na dance to, it's proven dito, yung mga vape and e-cigarette liquid that they use, para magkaroon po ng cloud or aerosol, thick cloud, meron ho yan nicotine. In fact, alam na rin ho natin yung nag-produce, nagmamanufacture ng vape devices ay mga tobacco industry, tobacco companies. So, ano ang intention nila? They start young, They start during teenagers. In fact, we have heard as young as 8 years old, nagbe-vape na po. Non-smoker, gumamit ng vape, eventually become adult smokers. Ang masakit pa po, vape user, non-smoker, eventually become double user of cigarette and vape. So, Nako. Doble po, it's not 10 times or 20 times the risk of all the chemicals that are inhaled, pagka pumasok sa katawan ng smoker or ng vape or e-cigarette user. Ang dami pong danger. And sino po ang magmamonitor? Sino magmakontrol, di ba? Pag ginawa nilang vehicle or through that device, kasama sa illicit, hindi ho ganun ka-strict pa ang regulation natin sa vape kasi nga tinanggal sa FDA ang jurisdiction. Okay. Dr. Mateo, bilang panapos po, ano po yung message po ninyo sa ating mga tagapakinig ngayon, nakaantabay sa atin, lalo na dito sa pag-vape na may naitala na pong isa ang namatay dito sa Pilipinas dahil sa vape? Okay. Sa vaping po, talagang no. It is never harmless. It is not less harm kasi it's still harmful. And we have proven this with, in fact, 2 cases na po in 2019. 2 cases na pala. 2 cases na pala. Ang nakita sa lungs niya is para pong chronic smoker na 60 years old. At 16 years old, Wow. nag-ramp up ng use ng vape for 6 months lang.
hindi naman namatay, pero yung baga niya naging permanently damaged. Grabe. Itong recent po, ito yung 22 years old na namatay due to heart attack. Imagine 22 years old. Wala akong comorbid. And they were able to prove na na-block po ang dalawang major vessels sa heart attack. And then ang lungs nagkaroon ng consolidation na hindi naman infection ng cause, kundi the chemicals in the face. So ito ho talagang we reiterate, no? The position. Together, of course, we're a member of PMA and we are signatory to this statement issued by PMA that there is no need for any new legislation o hindi na po kailangan ang panibagong batas kasi may batas po tayo na nagdidikta ng paggamit ng medical grade cannabis is under the control of DOH, FDA, because they are the able body to do research and regulatory process. No? So, we already reiterate that. And CCP is one with PMA, in fact, signatory committee. Our stand is, of course, rooted on safeguarding the public health interest and the legalization of cannabis through any legislative bill unless it is specifically for medicinal purpose and have been approved by the Philippine FDA. Yun po ang aming susuporta. And we believe that measure can only be taken safely through research and development para ma-ensure po ang kaligtasan and well-being of our citizens. So, and of course, any form of vape, any form of cigarette, tobacco use, nicotine, we do not support that and we advocate against that. Kung hindi pa po kayo nagsisimula, please don't start. No, please don't start, because eventually, I assure you, you will be hooked to it and you will even be smokers of the conventional cigarette. So, yun po yung message natin, especially in this World No Tobacco Month, no? We celebrate that ito pong June, and we spearheaded and started it with World No Tobacco Day ng May 31 po. Alright, naku, maraming salamat. Ating message sa ating mga kababayan. Maraming salamat po for the opportunity. Alright. Thank you, Dr. Emma. Maraming salamat po, Dr. Amy Mateo po, ang Pangulo po ng Philippine College of Physicians. Napakaganda ng mga puntos na binahagi sa atin ni Dr. Mateo. No? Talaga yung panganib na dulot ng paninigarilyo at ng vaping at higit sa lahat yung pagpapaliwanag tungkol dun sa sa batas ng medical cannabis po dito sa ating bansa. At mga kapanalig, chillax lamang kayo dyan. Oras ng Bayan. At syempre, tuloy-tuloy pa tayo mga kapanalig sa ating palatuntunang Oras ng Bayan. No? Nabanggit namin ni Atty. Chel kanina na merong 190,000 healthcare workers ang kulang dito sa ating bansa. Ano kaya yung attorney? Yung nga sabi ko nga kanina, yung nag-iibang bansa kasi yung karamihan ng mga healthcare workers natin. Ay malaki ang sweldo. So, dapat tingnan pa natin na mas malalim itong issue ito. Sa ngayon, ginagawa naman ng gobyerno ang lahat ng paraan para mapunan ang kakulangan ito. Sapat kaya? Well, alamin natin ang pulso ng ating health workers sa ukol sa issue ito. At makakasama natin ngayon si Robert Mendoza ng Alliance of Health Workers. Welcome po sa Oras ng Bayan. Yes, Sir Robert. Yes, sir. Magandang hapon po sa ating lahat at sa lahat ng ating tagapakinig ng ating programa, at magandang hapon po sa inyo, Attorney Chel, at saka yung mga kasamahan po natin sa Alliance of Health Workers. Magandang hapon din, Robert. At una kong tanong sa inyo, kumusta na ang kalagayan ng ating health workers? Putol-putol, sir. Wait lang, ha? Alright. Hanap lang. Konting ikot, no? Hanap lang. Para sa signal. Magandang pag-usapan nito, attorney, kasi nakababahala, lalo na yung sabi nila, pinatatatag yung healthcare system. Paano tumatag kung kulang yung mga healthcare workers? Oo nga. At meron naman tayong batas na dyan, yung Universal Healthcare Act. Kaya lang, ay hindi pa yata sapat ang pondo para sa batas na yan. Yes, balikan po natin, Sir Robert. Okay, wala pa. Okay, babalikan na. Kasi mahalagang mapunan talaga ito, attorney. Lalo na yung sa mga pagpumunta ka sa mga malalayong lugar, wala talagang healthcare facilities na masasabi natin maayos na matatakbuhan ng ating mga kababayan, mga kapanalig natin, lalo na kung
oras ng oras ng gabi, halimbawa, wala talaga silang mapupuntahan. Kaya papaano nga ba talaga ito tutugunan ng ating pamahalaan? Sabi nila pinupunan daw. Sapat ba yung paraan nila? Tsaka yung isa pang issue dyan, yung nabanggit nga ninyo, sa mga remote areas, dapat meron tayong community healthcare facilities. Dapat talaga. Yan ang punto rin ng Universal Healthcare Act. Kaya lang, hanggang ngayon, hindi pa natin nararamdaman yan sa ibaba. Ayan, no? Babalikan po natin si Robert Mendoza po ng Alliance of Health Workers. Magandang hapon po muli, Sir Robert. Yes, magandang hapon po at sa lahat ng ating mga tagapakinig ng ating programa po ngayong hapon. Ayan. Yes, Sir Robert, kumusta na ang lagay ng ating mga health workers? Attorney Chel, sa ngayon po talagang kalunos-lunos pa rin yung kalagayan ng ating mga health workers sa kasalukuyan kasi wala pang pandemya at saka nagkaroon ng pandemya at ngayon post-pandemya, ganun pa rin ang kalagayan ng ating mga health workers sa usapin ng malalang understaffing, mababang sahod, as contractualization at mababang budget ng ating usapin sa kalusugan. Kaya po At may balita pa nga, Robert, na meron daw shortage ng 190,000 na health workers dito sa atin. Paano kaya yan? Tama po yun attorney kasi wala pang ang pandemya, talagang meron na tayong malalang may chronic understaffing. Tapos nagkaroon po tayo ng pandemya, mas dumubli pa. Ngayon, marami na nag-resign, marami na ng ibang bansa, marami na nag-retire din, nag-early retirement dahil nga doon sa panahon ng pandemya. Pero hindi pa po napipilapan yung mga kakulangan doon sa usapin ng ating mga staffing sa ating mga health workers. At lalo lumala lang, attorney, dahil alam natin sa Southeast Asia tayo ang pinakabarat magpasahod ng mga health workers. Kaya yung iba, for a greener pasture, ay umalis sila ng ating bansa. Nakakalungkot naman yan. Ano kaya ang mga pwedeng gawin ng ating pamahalaan para matugunan ang shortage na ito? Attorney, pangunahin talaga na ay dapat talaga itaas ang sahod ng ating mga health workers na kabubuhay na sahod para manatili po yung ating mga health workers dito kasi isa yun sa mga pinag-uusapan din namin kami sa Alliance of Health Workers na isulong talaga yung nakabubuhay na sahod at panawagan namin para sa entry salary for the health workers ay dapat nasa 33,000 family living wage, tapos entry salary for the nurses, both public and private, ay dapat nasa 50,000 kasi kung ang sahod na ito ay nakabubuhay para sa ating mga health workers possible, mabibigyan ng dagdag na posisyon ng ating mga hospitals at hindi na itong mga ibang bansa pa yung ating mga health workers, especially nurses, dahil sapat na yung kanilang sahod doon sa tinatawag natin na family living wage. Full support tayo dyan at actually, parang Norman, nakalagay sa ating konstitusyon yan na lahat ay entitled sa just and living wage. Kasi ngayon, pataas yung bilihin, presyo ng bilihin, nananatili naman yung sahod, no, na mababa. So hindi talaga proportion at hindi tugma, attorney, Meron daw si Robert na proposal na pupunuan daw yung mga bakanting posisyon na ito ng mga nursing graduate na wala pang lisensya. Anong tingin ng inyong grupo dyan? Ako, attorney, ito yung nakakatakot po, kasi parang binibigyan mo ng lisensya yung mga unlicensed na mga nurses natin para magbigay, para lang mapunuan yung kakulangan ng ating mga health workers. Pero hindi po ito ang solusyon doon sa problema sa chronic understaffing kasi kung bibigyan mo ng ibang ang tawag sa kanila ay gagawin daw silang clinical care specialist ng mga health workers, pero hindi ito magiging solusyon doon sa usapin ng chronic understaffing ng ating mga hospital kasi mas lalong ma-exploit yung ating mga nurses at the same time instead na bigyan mo sila ng dagdag na pasahod para matanggal yung demoralization, mas lalo lang na maraming mga health workers ma-demoralize dahil sa ganitong skema ng ating gobyerno para doon sa bibigyan ng license na para mag-practice na hindi naman sila talagang license ng mga health workers na mga nurses. Naku, hindi kaya delikado yan Robert, para mga abogado na hindi pa nakapasa ng bar ay ipapraktisin na natin. Yes po, tama yan, attorney, at nakakatakot din yan kasi syempre nakakabawas dun sa kanilang self-esteem kasi
once na nasa hospital ka at hindi ka naman lisensyado, siyempre yung mga pasyente din natin, buhay ang ating pinapangalagaan. At dapat talaga, lisensyado ka para makapag-practice ng nurse. Kasi kung hindi ka pasado at bibigyan ka lang ng clinical care attendant, hindi mawawala ng trust yung ating mga pasyente. Kasi siyempre tatanungin ka, lisensyado ka ba? So, mamimili ang ating mga pasyente. Gusto ko sa lisensyadong nurse. Hindi ako pipili sa mga hindi pa nakapasa ng board exam. Tsaka paano kayo yung accountability na ito, attorney? Kung hindi lisensyado, di ba? Ang ating mga nurses. Yes po, ang problema niyan, kung i-allow nila yan, mas lalong mapapabigat ang pasanin ng ating mga charge nurse, yung mga regular nurses natin. Kasi sagutin nila kung magkaroon man sila ng errors in medications, sagutin nyo ng charge nurse or head nurse na nandoon sa area. Wow, talaga naman. Sana makaisip yung gobyerno ng tamang hakbang, tamang pamamaraan para punan itong mga gap na ito, itong almost 200,000. Malaki-laki ito, marami ha. Nabanggit nyo, Robert, yung issue sa mga benefits ng ating mga health workers. May utang pa ba ang ating pamahalaan sa pandemya, yung tinatawag nilang health emergency allowance? Attorney, yung mga DOH sa hospitals at saka government-owned control corporations hospitals ay kompleto na yung ating health emergency allowance. Ang problema na lang ngayon, yung mga nasa private sector na lang, at the same time, yung mga nasa local government units, kasi yung iba, kahit 5 duling, wala pa natatanggap, pero kompleto yung kanilang mga requirements. Wow, so sana manawagan ito tayo. matutukan. Sana matutukan yan. At syempre kami sa Robert ay patuloy din na nakikisa at nakaantabay dito sa mga progress ng ating gobyerno, lalo na sa ating mga healthcare workers. Yes po, kasi alam po natin na talagang mayroong batas na ipinasa para doon sa mga specialty hospitals, pero paano ito magagampanan ng mga iba pang mga health workers kung sa ngayon na lang may problema tayo sa chronic understaffing, mababa pa sahod, tuloy-tuloy ang contractualization. Kaya kailangan talaga itong 4 na ito ay dapat pangunahin iresolba, yung dapat itaas ang sahod na nakabubuhay. Dapat dahil very vital at essential ang trabaho namin, buhay ang pinapangalagaan namin, dapat wala ng contractualization. Tapos yung mga delayed na benefits dapat maibigay na, at the same time, yung budget talaga sa kalusugan ay dapat bigyan ng prioridad para yung ating healthcare delivery system ay talagang magkakaroon na ng access yung ating mga mamamayan na mga mahirap para magkaroon ng free, comprehensive, progressive at tax-based na healthcare delivery system. Alright. Maraming salamat sa Robert at keep updated lang kami kung ano mga nangyayari at kaisa po kami sa pagsusulong ng isang makatarungan at pantay na karapatan lalo na sa ating mga healthcare workers. Yes po, maraming salamat at maraming salamat din sa patuloy na pagsuporta sa mga issues at concerns ng ating mga health workers po. Thank you po. Maraming salamat po. Yan po mga kapanalig, si Robert Mendoza ng Alliance of Healthcare Workers. Chillax lang kayo dyan mga kapanalig. Oras ng Bayan. Bibisahin po muna natin yung ilan sa mga nag-text sa atin na attorney ngayon. Kaya babasahin ko. Good afternoon po, Sir Norman, Attorney Diokno at kay Senator Risa Ontiveros. Hindi po natin dapat na sumunod sa fishing ban na gusto mangyari ng China dahil tayo ang may karapatan sa West Philippine Sea. Correct. Kung inaakala nilang matatakot ang ating bansa ay nagkakamali sila. Dahil kung batas lang ang pag-uusapan ay panalo na tayo. Sana po ay huwag hayaan ng pamahalaan na manaig ang China dahil malaking kawalan po ito sa mga mangingisda. Sa ating lahat at maging sa ekonomiya ng ating bansa. Sama-sama po tayong manalangin na sana'y ang ating bansa ang manaig. Salamat po. Ito'y galing kay Jaime Dumduman ng Naik, Cavite. Thank you, Jaime. Salamat, Jaime. Sabi naman ni Ronald Tumbaga, kung hindi maililipat sa ibang lugar ang gagawing investigasyon at hearing sa mga kaso ni Kibuloy, posible po talaga ma-read ang magiging kalalabasan ng mga pagtatangka ng gobyerno na mabigyan ng hustisya ang mga biktima ni Kibuloy na nagsampa ng mga kaso sa nasa alanganin o nasa alanganin ngayong
kilalang pastor, red tagger at kontrobersyal na personalidad hindi lang sa ating bansa kundi maging sa Estados Unidos na humahanting dito hanggang sa kasalukuyan. Totoo din naman talaga, no? Ang sabi naman ni Renz Revilla, maraming implications ang fishing ban na ginawa ng China sa mismo nating mga karagatan. Isa na dito ang pagkakaroon ng pagtaas ng tensyon ukol sa sovereignty disputes, hindi lamang sa Pilipinas kundi rin sa iba pang karatig bansa na sakop nito. Tandaan natin na ayon sa UNCLOS at international laws, Pilipinas ang may rights sa teritoryong ito. At pangalawa naman ang impact nito sa pang-ekonomiya at fishing industry natin. It will significantly affect the livelihood ng ating mga kababayan na umaasa sa pangingisda, which could also lead to food insecurity ng Pilipinas. Salamat po. Ang kaganda ng mga comments na pumapasok sa atin, paring Norman. Sabi naman ni Jason Fernandez, tama lang po na dapat ilipat ang kaso or hearing ni Pastor Kibuloy mula diyan sa Davao para baka sigurado tayo na hindi maimpluwensyahan. Alam naman natin ang mga dating nasa Malacanang ay kakampi nila. Spiritual advisor pa noon. Talaga naman. Nako naman, sana fair sila ngayon dahil nasa korte na. Saludo kami sa prinsipyo, dedikasyon ni Senator Riza Ontiveros at dapat ating bantayan ito dahil mahaba-habang laban pa ito para sa kabataan. Dito naman sa isa pa nating text, attorney, ano ba ang sabi dito sa ito? Ang sabi ni 1858, dapat po wag payagan ng yung vape o kahit sigarilyo sa ating mahal na bansa. Sana po ay utusan ng ating Pangulo ang mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso upang ito ay may sakatuparan. Para po mawala ng bisyong ito, lalo na sa mga bata o kabataan na talamak na talaga sa ngayon. Mas malaki pa ang ginagastos natin sa paggamot sa mga nagkakasakit ng dahil sa paninigarilyo at second-hand smoke kaysa sa buwis ng ating nakokolekta. At sana po, gabayan ng mga magulang ang kani-kanilang mga anak dahil tungkulin nila yon bago ang gobyerno. At higit sa lahat, ay mas pinakamahalaga ang kalusugan, buhay at kinabukasan ng mga pag-asa ng ating bayan, ang kabataan. Ito ay galing kay Ronald Cayabyab ng Dagupan City, Pangasinan. Salamat po, Ronald. Nako, maraming salamat, Ronald. At dahil dyan, attorney, no, malapit na ito mag-bye-bye time. Kaya sino ba ang napili nating texter, attorney? Sa dami ng mga text, ang hirap-hirap mamili. Pero forced to good tayo. Ang napili ko ay yung message na galing kay Jaime Dumduman ng Naik, Cavite. Ayan, okay, maraming salamat. At sa ating Facebook naman, ang napili po natin ay si Jinky Porly Andrade. Ang sabi niya dito, attorney, ang pagsasaligal ng cannabis bilang isang medisina ay malaking tulong para sa ating mga kababayan na nagdurusa mula sa mga sakit katulad na lamang ng epilepsy. Dahil kapag naging legal na ito, magkakaroon ng maraming oportunidad ang ating mga eksperto na pag-aralan pa ang iba't ibang benepisyo nito. Pero, may pero siya, attorney. Pero kasabay ng pagsasaligal nito, nararapat na magkaroon rin tayo ng kaalaman patungkol dito sa pamamagitan ng public health education and awareness patungkol sa ligtas at responsableng paggamit ng medical cannabis na ito. Thank you and God bless po. Galing po yan kay Jinky Porly Andrade ng Montalban, Rizal. Ako, congratulations kay Jinky at kay Jaime Dumduman ng Naik, Cavite. At mga kapanalig, maraming salamat. Mabilis na, attorney, saan po kayo itong mga susunod na araw? Ako ay pupunta naman sa Urdaneta. Meron tayong graduation na atendahan. Ako po ang magiging commencement speaker sa FINMA Yupang College, Urdaneta. Ayan. Nako, from south to north naman. Ingat at good luck sa inyong events, pare. Sa susunod na mga araw. At syempre, alam ko, marami na naman matutuhan ang ating mga kababayan, lalo na ang ating mga kabataan. At mga kapanalig, maraming salamat po sa pakikinig dito sa ating programa kung saan boses ng masa ang bida. Ako po ang inyong kapanalig, Norman Diquia. At ako naman po si Attorney Chel Diokno. Samahan niyo po kami ulit sa Lunes sa alas 3 ng hapon at sa linggo-linggo natin talakayan at pagtutulungan dito sa Oras ng Bayan. Sumainyo ang katotohanan. Napakinggan ang Oras ng Bayan.
Bayan. Abangan muli tuwing Lunes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kasama sina Norman Dequia, Senator Risa Ontiveros, at Attorney Chel Diokno. Oras ng Bayan, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan.